Yo, bus terminal. Ito, ayusin nga natin yung bayan natin. Oh. Ayusin natin ah. 'Di ba may LTO tayo? Sa inyo, anong meaning ng LTO? Ah. Ano meaning ng LTO? Lack of training and order. Tagal na yan eh. Ako kasali dahil simple nakakuha ko ng lisensya. 16 years old dahil may kilala. Yan. Walang order. Ha? May partner pa silang HPG. Hala. Palaging gutom. Di ba? Be, tingnan natin kung ano nga ang meaning nyo ng LTO. Yeah, luckily maraming natututo sa driver natin kasi experience is the best teacher. Di ba? Experience is the best teacher. Okay. Nakikita ko kasi ang pinakamali. Iyan pa lang department ha. Isa-isahin natin yung mga department ng Pilipinas. Hindi ako natutulog dito. Hindi ako natutulog. Hindi ko ito hintuan hanggang hindi ito naayos. Kanina lang na-review ko yung vlog ng isang tao. 15 reasons why hindi maganda ang Pilipinas. Siyempre kasali na doon ang good. Pero maraming mali. Maraming bad doon na nakalagay. From poverty to overpopulation. Yan. Oh, nakakuha ko ng lisensya 16 years old eh. Kasi may kilala yung parents ko. 1970s pa ha. Siguro 1975 or 1976 may driver's license na ako. Hindi pa masyado ako ng 4 wheels marunong. Sa atin dito kahit motorcycle driver lang ang lisensya professional. Professional driver's license. How could you tell it to the Marines? Paano ka naging professional hindi ka marunong ng 4 wheels? Ano ba yan? Ngayon ang nagagawa ng mga HPG, mga LTO, hide and seek, hide and seek, hide and seek. Yung mga hindi marunong magbasa ng English, pasado sa English exam. Oh, hindi ko naintindihan ng minsan pag nakita ko sila ng ganyan may satellite checkpoint din, mga tawag niyan, satellite checkpoint. Masamang loob ko. Hindi maganda. May kilala, may padrino. Huli dito. Kutong 500 lang sir. Imbis 3,000 ang penalty, 500. Walang resibo yan. Hindi maganda. Ang sexy ng uniform nyo ng mga HPG kayo, tapos kutong lang hanap buhay nyo. Kung may sweldo lang. Maghanap ka na ibang negosyo, wag sa mga tao. Dami ako napapansin ha. Ulit-ulitin ko to. Wala naman akong kalaban. It doesn't matter. Kasi lang, napapansin ko lang kasi may time akong mag-vlog. Kasi salamat sa Facebook at saka YouTube. At saka sa cellphone na ito. Binigay ng anak ko. Hindi ako maka-afford ng cellphone na napakamahal. Kahit sa Lazada o Shopee pa yan, mahal.
Ngayon, motorcycle, makikita mo talaga na hindi marunong eh. Yan, nagpapatakbo, motorcycle driver. Basta, dami mga flaws na dapat koreksyonan. Mahilig mag-overtake yan. Kaya lahat ng natututo sa motorcycle at pumunta ng 4 wheels, ang bilis niya magpatakbo. Kung si Ilonggo pa manol, di mo manol. Manila. Manil. Paligsahan, racing, is that a good attitude? Racing always in the mind of the driver? We consider the individual appointment of each person. But if you put into mind na you have to race that car against versus anybody around you, it's not good. Lalong-lalo na yung mayabang na tao, yung anak ng mga mayaman, ganyan, may connection. Gobernador, congressman, politician, mga empleyado, driver ng gobyerno, my goodness, driver ng military, paligsahan ang gusto nila, o king of the road. Motorcycle, pabalik natin, silbato ng silbato lang yan sa sinabi ko dito sa segment na ito. Paano ka magsilbato ng bilis-bilis mo tapos hindi ka man marinig niyan dahil maliit ka? O sige, patuloy natin. June 16, 2024. Gusto ko lang ipaabot. Hindi ko alam kung bakit naputol ang video. Di bale. Sige, patuloy natin. Siguro itong clip na ito ang tumira sa aking, ayun tawag niyan, cellphone. LED wallet na ba ito? Hindi ko alam to eh. Di bale. Nag-observe ako one time doon sa kanto ng the other night lang, sa Arellano, harap ng Socomedics. Kaya kung nanonood ako at bukas ang aking mata, lalong-lalo na gising, ang daming magandang bagay ang gusto kong i-share. Ito, nagmamotor. Isang tao, dami sila eh, nagmamotor. Kalain mo, bilis-bilis ng mga motor dyan sa crossing papunta doon sa Robredo Avenue. Motor nga, tapos mabilis, takaw aksidente eh. Tapos kabila may lulusot, tapos nagbubusina. Siguro 4 sila sa 30 minutes ko na-observe. Ang bilis eh. 4 na motorista nagbubusina sa crossing. No. Pag alam mo na may intersection, slow down. Hindi mo alam ang utak ng iba eh. Baka mas may katapat ka. Busina lang eh. Mabuti sana kung busina ang kotse yun. Motor pa naman. Hindi ka marinig, chong. Hindi ka marinig niyan. Ang bilis-bilis mo. O, di ba? Mabuti sana kung marinig ka. May kaibigan ako, carpenter, doon sa hospital na ginagawa namin dati, yung Our Lady of Fatima, ginawa namin isang arama. Nabangga siya doon, pauwi ng doon sa Matulas, papunta yatang Santo Niño yun eh. Buti na buhay, nakamotor. Sabi ko, sir, anong nangyari? Bilis ako, ganyan, sabi niya. Nagbusina nga ako, nag-cross pa siya. Sabi ko, motor yan. Buti nabuhay ka. Hindi ka narinig noon. The other day naman, last 2 weeks ago, punta ako ng 7-Eleven doon sa may Alabali banda. Nagtuktok ako yung hila na motor ko, yung hila. Ano yung nangyari noon? Sandali.
Kasi may hinahanap ako dito. Hindi ko alam kung saan sila eh. Sandali. May nakasunod sa akin na parang tawag nito SUV yata ng DENR. Approaching na ako sa traffic light ng City Hall. Tawag yan Coronadal City Hall. Yan, overtake sa akin. Malapit na rin ako sa 7-Eleven. Cutting siya. Punta din pala sila sa 7-Eleven. Sabi ko, kung sa Ilonggo pa may gani, wala ko na mukmuk. Ang tendency kasi, yung cut mo, mabigat pa naman yung aking tok-tok. Maraming stainless na materials yun eh. In-approach ko siya nung nagbaba na sila. Kasi siguro may mga duty sila sa DNR eh. Diyan sa may likod ng KN, ano yung street na yan. Yan. Siguro diyan ang main nila. Tapos proud pa siya na sabi na taga DENR ako. Sabi ko, sir, bakit mo ako nakat? Sabi niya, ibang dila eh. Hindi yata taga alam mo na. Nagbusina ako. Silbato ako. Sabi ko, hindi kita na masyado maintindihan eh. Oo nga, nagsilbato ka pero hindi yan proper na i-cut mo yung tumatakbo bigla. Buti hindi ako tumama sa likod mo kasi mag-brake ka bigla, pumasok ka ng 7-Eleven eh. Oh, yun. Wala na yung tapang niya. Alam mo kung bakit? Minsan kasi kung Ilonggo ka, sabayan mo rin ng unahan mo ng dungan. Ganyan. Sa likod tayo ng Gaisano. Sabi ko, hindi ba ako napakilala na kung sino ako? Sabi ko lang siguro, medyo yabang. Sir, alam ko naman, daming nagpatronize sa negosyo ko eh, namin. May-ari ako ng Saco Medical Center. Yabang-yabang, no? Totoo naman, no? Isa ako dyan. God bless my hospital. Okay. Lalo siyang namutla. Kinakumusta niya ako, sorry sir. I mean, balik tayo sa mga motor. Ang bilis ng takbo ng mga motor. Magbubusina ng ang liit-liit at hindi marinig. Huwag ganyan. Patuloy natin to next time. Bye bye. Dito na ako sa destination. Ito ang paligid ng pinuntahan ko. Yan. Look at that. Children are playing there. Oh, pwede lang to. Sige, bye bye. June 16, 2024. Papabot. Love you.